Kanina, binabanggit nyo, diba, dun sa post nyo, China is bent on going to war. Yung binabanggit nyo na yun, no? O, sabi nito, pa-share din. Kung hindi dahil sa foreign policy ni Duterte, hindi tayo papadalhan ng libreng COVID vaccine ng China. At remember, yung time na yun, nagkakadamutan. Naalala ninyo? Nagdadamot ang West no na magbigay sa atin. Ang unang tumulong sa atin sa COVID at maraming naligtas na mga tao, etong China ho. 'Di ba? Yung sila una nagpadala ng mga bakuna. Pwedeng ginagamit din siya ng mga propagandists in favor of China because I'm sure you've heard of this, 'di ba? In the past until now, sinasabi nila pag nanindigan sa China, gusto ba nating makapagyera sa China? Don't you think yung realidad na sinasabi nyo that China is bent on going to war? Kirsten Tibay, sagutin lang kita dito. Meron kasi sinasabi si PRRD nun about separating ties with the US and siding with China dati. Remember? Yan siguro point ni Esguerra. True! Yun ang diskarte niya. Bakit kanyo? Uulitin ko yung sinabi ko kanina kung hindi nyo ho napakinggan. Remember, mas kailangan tayo ng Amerika. Kaya nga, anong nangyari? Sige, punta tayo dun sa prutas ng ginawa ni Pangulong Duterte, separating ties with the US and siding with China. Anong nangyari? Tanungin kita, iniwan ba tayo ng Amerika? Hindi pa sila nagbigay ng gamit? Nagbigay pa nga sila eh. Na-challenge sila eh. Ay, sandali. Pumapabor na itong presidente sa China. Yung China, bigay ng bigay sa atin. Ano yung sabi ng US? Hindi, kami rin. Tama, mali. Di ba? Nagbigay din itong Amerika. Ibig sabihin, yung alam kasi ni Pangulong Duterte that Amerika kailangan nila tayo. Pagdating sa geopolitics, bakit to kanyo? Kasi ang China, eto sila eh. Eto tayo, Pilipinas. Amerika malayo. Kakailanganin ng Amerika ang Pilipinas para manalo labanan dito. Remember, meron silang interest sa Taiwan. Nakalimutan mo ba natin yon? Na may interest ang Amerika sa Taiwan. For them, kung sakaling gerahin ng China ang Taiwan, they need us. Kailangan nila dito. Kailangan nila magkaroon ng base, magkaroon ng... Kaya nga ngayon ipinasok yung EDCA. Kailangan nila tayo. Kasi tayo isa sa pinakamalapit din doon. Diba? Yun yung diskarte, ika nga. O, ano nangyari? Tanungin ka nga kita eh. Ulitin ko ha, tanungin ko kayo. Umalis ba ang Amerika during the time na pumabor si Pangulong Duterte sa China? Hindi. Kasi nga, noong mga panahon na inaaway natin ng China, iniisip ngayon ng Amerika, wala naman to eh. Amin to eh, kaibigan namin to eh. Oh. Nagimbal sila nun eh. Ala, may presidenteng biglang bumait sa China. Hindi pwede yan. Kailangan din namin sumipsip. Sumipsip pa rin sila. Oh. Humihirit siya dito, sabi niya, nakakaya naman, pikon na si Alunan, namumula. Hindi ho siya namumula, mistiso ho talaga yan. Nakita ko, nakasama ko na yan eh. Nung panahon ng campaign, kahit to maitim na yung lahat, siya namumula pa rin. Hindi ho siya napikon, hindi ho siya nagalit. Siya po ay passionate lang sa sinasabi niya. Malamang may inis. Kasi itong mama na to, nagkikwento ko tungkol sa dapat nating gawin ngayon. Eh, ang poko, si Duterte. Sino ba naman hindi naman mabibuisit nun? Tama, mali. Yung ang ganda-ganda ng paliwanag mo, paano ba nangyari itong pagsakop ng China sa atin? Paano ba nangyari itong nakapasok sila sa atin? Ito naman isa, hindi, basta kasalanan lahat yan ni Duterte. Tama, mali. Sabi nga ni Boss Dada, kumbaga, inaya ni PRRD sa inuman ang Russia at China, pero dahil ayaw ni US na siya maging pulutan, pumunta siya inuman at may dalang black label. Tama ka dyan. Hindi kasi nila alam yung mga ganyan diskarte. Ang alam lang nila, hindi, basta kaaway kami, anti-China kami.
Oh, sabi nito ni Boss Lala, di ka ba mainis? Ang ganda ng paliwanag mo tapos sasabihin sa'yo, comprehension ng kausap mo, parang grade 1. Could actually feed that kind of narrative that we're also seeing now. I don't get your point. I'm you know, I go along with the saying na I am friends to all right? Yan. I'm enemy to none, all right? But my friendship, my behavior towards you depends on your behavior towards me. Now, I don't give much credence to what China says. I place my observations on its behavior and the patterns of its behavior. And so far, which we are seeing very clearly, that they cannot be trusted and that things are just worsening, which is why my point is in writing my columns is for the government and the media to start providing the citizenry, society, with timely and accurate information so that a whole of nation approach could be put in place for the country's national, to uphold the country's national interests through a strategy of security, safety, and survival. No? But nobody is doing that. Everybody... Nagigets ninyo? Ang ganda ng paliwanag ni Secretary Alunan. Ang punto ko sa nagsulat ako tungkol doon sa China's bent on going to war is para sabihin sa media, para sabihin sa mga opisyal ng gobyerno to make sure na tayo ay ready. Sa madaling salita, i-ready tayo. Alam mo, sa totoo lang, pusta ko sa inyo, sasabihin nila makapili to si Alunan. Sasabihin naman nila fearmongering to si Alunan. Hindi, yan ang ano nila eh. Hanggang hindi pumapasok doon sa kanilang propaganda na kasalanan ni Duterte ang lahat ng nangyayari sa China. Pag hindi pumasok doon sa kwento nilang yon, pag hindi pumasok doon sa script nilang yon, sigurado ko, ang dating sa kanila, pro-China ka kasi. Eh, ang linaw ng sinasabi ni Alunan, sandali, hoy, nandito na sila, oh. May mga intel na nandito na sila. Yan ang focus natin. Hindi ko nga maintindihan. Pasensya na kayo, kaya nakakabuisit dahil ang dami pa rin sarado isip. Ang tanga-tanga. Paulit-ulit, di ba? Masyadong busy dun sa WPS, pinag-aawayan lintik na isda na yan. Pero yung mga Chinese na gumagawa ng katarantaduhan, nandito sa loob. Yun na sinasabi. At malamang, sa malamang, yung mga lintik na pogo na yan, eh sila ho'y iba dyan, mga spy na. Yan ang dapat pagtuunan ng gobyerno, hindi yung naandoon. O sige, pwede rin pagtuunan na nila. Pero wag lang yun. At wag isisi ng isisi kay Duterte. Kaya wala tayong nangyayari. Alam mo yung ugali na pansisisis? Hulaan nyo kung kanino ugali yan. Yung manisi ng manisi. Tanungin ko kayo, kaninong administrasyong ugali yan? Yung kesa na looking forward, manisi lang na manisi, kasalanan ni Duterte, kasalanan ni Duterte. Ugaling dilawan, yun, kay Panot. Hindi ko na sasabihin kung sino yung Panot. Masakit eh. Di ba? Hindi ko nga maintindihan eh. The first place, bakit tinanong o bakit gines ni Isguera ito si Alunan? Ang intro niya, the reason bakit siya gines, it's because doon sa article na sinulat ni Alunan na China's bent on going to war. So dapat, inaalam ni Isguera, bakit mo nasabi yan? Anong mga proof mo? Anong mga ganito? Dapat yun yung tanong. Eh hindi. Ang tanong, anong kasalanan ni Duterte dyan? Anong mga contribution ni Duterte dyan? Isguera, tama, mali. Di ba?
Hindi yun ang dapat yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan nyo dapat, ano yung mga article, laman ng article ni Alunan. Ikaw pinag-usapan mo, hindi, si Duterte yan. Di sana, gines mo si Trillanes dyan. Gines mo si Ontiveros. Sisihin nyo si Duterte araw-araw, wala makikialam sa'yo. Yan naman ang gusto nyo, di ba? Siya na lang ang i-guess nyo. Si Trillanes at si Ontiveros, tapos sisihin nyo araw-araw si Duterte, okay? Nag-guess ka, babastusin mo. Inaalam mo yung article na sinulat, si Duterte pa rin. Sinasabi na nga ni Alunan, walang kinaugnayan to. Kasi it been happening since time in memory. Nangyari na to noon pa. Anak ng weting ito si Isguera. Hindi ko alam kung paano ka naging media. Media ka pa man din. Yan ba ang dahilan kung ba't ka nawala sa ANC? Everybody's talking about the past. Everybody's talking about small, petty things. No, nobody's looking at the big picture. Actually, I beg to disagree, Mr. Secretary, no? Pag tinayin niyo ito lahat ng episodes sa atin dito sa program nito, siguro... But that's you, Christian. I'm talking about in general. No? That's you in particular. I'm not talking about you in particular. I'm talking about in general. Marami rin. Actually, marami rin. No? I think it's pretty obvious na under President Marcos, mas malaya magsalita ang lahat. No? Ayan na naman. Ng China. No, it's very simple. Right now, have you heard of any strategy or any plan for civil defense in preparation for an oncoming conflict? Meron ba? Kasi ang punto na naman ni Isguera dito, sinasabi niya, ngayon kasi marami nang nakakapagsalita about sa pambubuli ng China. Noon daw kasi, hindi. Bakit? Kasi si Duterte, kaibigan ng China, kaya hindi nagsasalita ang mga opisyal. Ngayon daw, marami na ang nagsasalita kasi nga, tama yung foreign policy ni Marcos. Barado na naman siya dito ni ni Alunan eh. Hindi yan ang issue. Ang issue, meron bang policy na ginagawa ang gobyerno ngayon to counteract yung mga spy na nakapasok na? Kung counteract yung mga pogo workers, yan ang punto ni Alunan na hindi magets ni Isguera. Bakit? Nakatingin siya kay Duterte. Hindi, basta ako dito Duterte sisisihin ko. Si Duterte may kasalanan. Pupuntahan natin yan, sir. No? Tatanungin ko kayo dyan. Kasi nga, meron din silang national security strategy. And I think this was... alam ko yan. I am involved there. Walang problema. But that's not the point. The point is what is actually happening on the ground? Is there civil defense discussions taking place? Yan sinasabi nga ni Alunan, ang linaw eh. He is trying to wake up the officials of this land na, hey, do something about this. Wag lang doon, tingin ng tingin doon. Tama naman yung ginagawa nila doon. Okay? No question about it. Pero more than that, tingnan nyo kung ano yung nangyayari dito sa loob. They already penetrated our society. Diba? Hindi, kasalanan ni Duterte. Si Duterte talaga yan eh. Puro si Duterte. Mr. Isguera, pinapanaginipan mo ba si Duterte? Yung totoo. Baka man pinapantasize mo na si Duterte niyan. Media being mobilized to come up with a reportage that will generate Manolito Santiago, banat ba ilang daang beses na tayong binubuli ng China? So much careful naman. Ano punto mo? Ang layo naman ata ng punto mo sa punto ko dito. Ano ba sinasabi ko? Kung alam mo yung sinasabi ko, sige, sagot ka sa akin ngayon. Sinabi ko bang pabayaan ng China? Saan ko sinabi pabayaan natin ng China? Saan parte dito sa ano ko? Anak ng weting. Follower ka ba ni Isguera? Wala ako sinasabing pabayaan ng China. Sabi ko nga dito,
Nakapasok na nga sila, kaya nga dapat pinaalis na sila dito. Nakapokus tayo doon na ito nga ang problema, ito na na-penetrate na tayo. Kaya dapat paalisin na sila dito. Kung pwede, wag naman bigtiin, wag naman. Kung pwede, ikulong sila lahat. Asang part na sinasabi kong okay lang ginagawa ng China? Anak ng wewe naman, oh. Asang part? Hindi ko maintindihan. Wala ko sinabi kahit kailan na, uy, okay lang ang China dito, okay lang. Or improve the awareness of our people about the threat to their future. Mayroon bang ganun na concerted effort? Kasi, Wala bang as you know, China is involved also in information warfare. And psychological warfare is part of it. Influence operations is part of it. Are we looking into that? Are we looking into influence operations as far as our national government officials are concerned, local government officials, our NGOs, our media? Is anybody looking into that? Malalim ang problema natin. We are, sir, actually. Sige, isa-isahin natin yan. Again, I know you're not referring to me in particular, pero I think it's safe to say na I and many other people in media, pati naman yung National Security Council ngayon, yung NSA, they're even talking about yung influence operations ng China. Dito sa programa na to, repeatedly, binabanata natin yung mga Pilipino na talagang propagandists in China, pati yung mga so-called think tank, no? And I think there's a growing awareness now. But I understand where you're coming from, no? Kailangan na mas concerted effort. So bago natin i-detalye yung mga kailangan, no? I think this is also a very important issue to talk about. Kabiguli, kita mo, ang issue niya dito, sinabi niya ng paulit-ulit. Sinabi na ni Alunan yung issue niya, Ang issue niya, kailangan magkaroon na ng galaw dito sa ground. Tingnan nyo kung saan na naman pupunta si Esguerra. Kay Duterte na naman. Siyempre. Si Duterte uli may kasalanan. Tingnan ninyo. Duterte uli yan. How difficult the situation now of the Marcos administration in terms of dealing with all these things. Ang dami sanga-sanga, di ba? That's correct. They inherited a very big problem. Long ago, previous administration should have continued the process of cleansing the bureaucracy. Kasi, you know, you may come up with the best policies, but if you don't have an army of implementors, which is your bureaucracy, nothing's going to happen to you. Your policies and your programs will just fall by the wayside, or it will just gather dust in the shelf after the plans come out. It will just gather dust. Nobody's gonna read it. Ayan, pinupunan niya na nga si Duterte dito. Hindi pa rin nakikita nito. Gusto niya kasi talagang sisihin si Duterte. Sinasabi niya na nga dito maganda sana yung sinasabi nung presidente nung nakaraan. Ang problema yung implementation sa baba. Yan ang sinasabi ni Alunan dito Na sinasabi niya nga, problema yan yung bureaucracy na nangyayari. Na sasalita ang presidente, minsan hindi naman na-implement masyado dito sa baba. Yun ang problema. Tingnan nyo, si Duterte uli sisisihin ni Esguerra dito. Nobody cares. Has anybody done anything about reinventing government or reinventing the bureaucracy? We're suffering the consequences of that now. You talk to an ordinary bureaucrat. You talk to them about this problem. Halatang hindi nakikinig Tingnan mo mamaya anong patunay ko na hindi siya nakikinig. Mamaya, tingnan nyo. Sasabihin niya, pag wala na si Alunan, sasabihin niya, binabasa ko yung mga comment nyo naniniwala ako sa comment nyo Sa madaling salita, hindi niya pinakikinggan talaga si Alunan. Pinadadaldal lang niya, tapos may sarili siyang agenda. With China, they'll probably give you a blank stare. So what should be done? Sige. This is the opportunity. What should be done? Mr. Esguerra, ilang beses nang paulit-ulit sinasabi ni Alunan kung anong dapat gawin. Tapos uulitin mo yung tanong mo ngayon. Alam mo kung bakit? Di ka kasi nakikinig. What should be done? Hala, kanina pa niya sinasabi. Kanina niya pa pinapaliwanag. Mr. Esguerra naman, ano ka ba namang klaseng media ka? Hindi ka nakikinig. To talk about this. For example, as
dito sa level ng LGUs, local government units. To be fair to you, sir, no, I think it's sa inyo ko talaga nadidinig to, no, the importance of LGUs as frontliners dito sa laban na ito, no. What exactly do you want them to do? Well, it's not what they want. You know, if I have to tell them what to do in these times, they're the wrong guys. They should know better. I mean, but someone should tell them. We're talking about the defense of the country, the defense of their communities, of their local government units. If they're not aware of that, they're in the wrong place. Now, what I would do, having been a national government official, I would gather the League of Governors, the League of Mayors, Barangay League, all of these agrupations, no, that pertain to local government. Alam mo, dahil nga sa panonood ko nito, napaisip ako bigla eh. Dapat mapaisip tayo mga Pilipino. Mapaisip tayo. Kasi, isipin nyo to ha, sa Pasay, nakita nyo yung, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kalala. Okay? Sa Pasay, sa ibang mga lugar, maging sa Cavite, puno na ng incheck. Sa tingin nyo kung sakasakaling totoo yung sinasabi ng Intel na they are really spies and they have arms. Bakit? They have money to corrupt. Paano yun? Pag nahuli sila, kinukurap lang nila yung mga pulis. Hindi naman lahat nagpapadala. Okay? Buti hindi sila nananatili sa BGC dahil hindi nila kayang i-corrupt yun. Pero sa madaling salita, ang sinasabi nga ni Alunan dito, nag-aarmas na nga ho itong mga Chinese na ito eh. Nakakakuha nga ho sila lisensya eh. Dapat tignan ng pansin yan. Paano nangyayari yun? Diba? Instead na pinupolitikang paulit-ulit. Kaya nga nagtataka ako. Ito ha. Tayong mga vlogger na nagsasabing we have a problem dito sa ating city. Itong mga lintik na pogo na to. Tayo pa ang tatargetin at sasabihin pro-China? Dahil hindi tayo sumasang-ayon dun sa nangyayari sa WPS, sasabihin pro-China. Pero yung sinasabi nating dapat pinalalayas na itong mga punyetang pogo na ito, hindi nila pinakikinggan. Bakit? Kasi nakikinabang sila. Yan ang totoo. Ang dami-dami nating sinabi dito at paulit-ulit to. Mula nung inumpisan ko tong lintik na channel na to, sinasabi ko na yan paulit-ulit. Yang pogo na yan, kailangan mawala yan. Ano pinakikinggan nila? Yun lang, hindi, basta pro-China ka. Yan, kita nyo na lang yung electronics visa pass na yan eh. Pinadali pa natin makapasok yung mga Chinese. Diba ho? Paulit-ulit ko sinasabi yan. Hindi ho nila pinakikinggan. Yan nga yung sinasabi ni Alunan. Eto na may problema na tayo dito. Dapat maging ready tayo. What if totoo? What if totoo? Sana hindi. What if lang totoo yung sinasabi ng global security analyst na may plano talaga silang manakop. Kung sakasakali lang, totoo yun. At nakaredy na sila dito. They have arms. They have sarili nilang mga tao. Oh, may mga bayaran na rin silang mga security. Are we ready? Kaya ho ba natin depensa ng ating mga lugar? Mamaya may papakita ko. Pinost na naman ni Alunan. Ang ganda nun. Governance. And have a summit. Have a summit on national security. Together with the Office of the National Security Advisor, the Secretary of National Defense, the Department of Foreign Affairs Secretary, and the DOTR Secretary that's in charge of the Coast Guard, under the auspices of the National Security Council held by the President. That is what you call harnessing whole of government. Okay. Because these are the leaders elected and appointed. So that is my advice to, if I were to be asked by the leadership, that would be my advice. Summit. And then, but National Security Summit, but it will have to be held behind closed doors. And then at the same time, harness LEDAC.
the Legislative Executive Development Council, to look at all of the laws and rules and regulations that need to be amended, that need to be passed or need to be junked, to make sure that they're supportive of policies that will ensure our safety, security, and survival during wartime. Because war is coming, whether we like it or not. It's already in Europe. It's spreading to the Middle East. It's coming to the Indo-Pacific theater. Ako, pirmongering ka! Yan na naman nasasabihin. Kaya nakakabuisit eh. Alam mo kung bakit? Alam mo yun, parang you're giving your opinion about what you are seeing, and your basis somehow is kung what is happening outside of this country. Ito sasabihin nila, pirmongering ka lang. Pro-China ka, kaya mo sinasabi yan para takutin tayo at hindi tayo lumaban. Bobo ba talaga kayo? Hindi yun ang punto natin dyan na hindi lumaban. Hindi yun ang punto natin. Ang punto natin, we are trying to make sure na peaceful ang lahat ng means. Bakit? Paulit-ulit natin sinasabi to. Sa gera, walang nananalo. Sa gera, puro biktima ang inosente. So as much as possible, let's do the most, sabihin na natin, humane way of doing it. Maging kaibigan natin ang lahat. At enemy ng walang enemy. Yun lang ho yun. Mas ibig bang sabihin na maging kaibigan natin ng lahat, pro-China ka na? Ano kayo ng tanga? Sa totoo lang. Hindi ho, yun ang yun ang punto ko dito eh. Minsan no kasi tayo, ang tatanga-tanga natin. Porket gusto natin ng kapayapaan, ayaw natin ng gulo, tapos paalisin na lang natin yung mga nandito na sa loob. Diba? Sasabihin ka, pro-China ka kasi. Tanga ka talaga, no? And look at all the protagonists. It's the same protagonists. Okay. Eto, let's be more specific now. How should we address ito infiltration ng People's Liberation Army nitong mga spies through Pogo na sinasabi niya? If una-una, kausapin ng DOJ because DOJ is in control of immigration. And then dapat yung sino ba leader ng DOJ? Yan na nga ang problema eh. Di ba? Masyado natin pinopokus doon. Ulitin ko, hindi ko sinabing tanggalin natin ang focus doon ha. Masyado lang. Na nakakalimutan na natin, sino ba nagpapalusot itong mga punyetang pogo na ito? Sino ba? Di ba immigration? O sino ba head na immigration? Sino man nagpadali para pumasok sila dito? Sino ba nag-imbento niyang lintik na i-visa na yan? Oh, tanungin ko kayo, saan ba pinakamaraming ginawang island ginawa ng Pogo Island? Cavite. Yung yun yung sinasabi natin, yung isip natin, nandun. Gusto natin doon lang lahat. Pero yung napaka-importanting na andi dito na, mamaya papakita ko sa inyo yung mapa kung gaano kahalaga yung bakit strategic yung nilagay yung Pogo Island sa Cavite. PFA should be involved because they're in touch with through the ambassadors, they're in touch with the governments that are involved here. Not only China, where the Pogos are coming from, which is actually banned by China, but also those other countries where money is being laundered by the Pogos. You know, dapat i-meet nila ito and come up with a common strategy. Pero because, okay po kayo to keep the Pogos? Again? Okay kayo to keep the Pogos here? Of course not. Yung tanong ni Isguera kung descending, hindi okay naman sa Pogo. Kala niya siguro porket si Alunan ay naging bahagi noon. Hindi naman siya parte ng ng kabinete ni Duterte, pero during the campaign,
Iniisip niya, okay lang kayo sa Pogo? Hindi ka nakikinig, ano? Hindi talaga nakikinig, ano? Kung si Libayan, hindi marunong mag-research, eto hindi nakikinig, hindi pa nagre-research. Wala talaga. Esguerra, imbitahan mo na lang si Ontiveros. At saka si Trillanes, kayo na lang mag-usap. They're the source. They could be a source of funding insurgency and subversion here. And number two, they could be a haven for infiltrators, for moles, sleeper cells. Of course not. At maraming crime related, no, coming from Pogos. Okay, number two, let's talk about specifics, no? Influence operations. How should we deal with that? Laganap yan, no? May mga so-called analysts, no? Nadidinig natin yan. This is where the intelligence community comes in. They have to be on their toes, especially counterintelligence, because these infiltration and influence operations have been happening for some time, and I'm sure there are already people that are embedded in strategic institutions, including corporations that are managing strategic infrastructure. All of these things have to be looked into, and this is where the entire intelligence community must come in, but aided by patriotic people in government, in corporations, etc. They cannot just do this on their own. This has to be a partnership between the public and the government officials. Okay. O, sige. Maraming salamat po, former DILG Secretary Raffy Alunan, for joining us tonight. Salamat sa pagsagot po ng mga tanong natin, no? Sana hindi naman kayo na high blood, no? Bastos, no? Bastos talaga ito. Ito ang interviewer na condescending magsalita. No? Alam mo, kaya tuloy na paisip talaga ako kung siya ba'y tinanggal bilang reporter sa ANC o media dyan sa ANC o... Hindi, ako nagtatanong lang. Yung totoo, Christian Esguerra, tinanggal ka ba dyan o nag-resign ka dahil nawala ng franchise ang ABS? Medyo may pagkabastos ka eh. Ako nagtatanong lang naman. Akala ko na high blood na kayo kanina eh. Hindi, kanina na high blood ako dahil sa ang sama ng connectivity. Okay. Alam mo kasi, minsan intense ka lang. Kaya yung mga nagsasabi dito, wag kang relax ka lang, Manatbay. Passionate po ako pag sumagot. Kung nakita nyo na ako magalit, pag ako nagalit, wala na dito sa live. Patayin ko lang to, galit na ako. Passionate po ako. Naniningin lang ako ng ganyan. Okay. Sige, Napuputo lagi at pati yung aking train of thought nasisira. Okay. Sige, sir. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Kung ako talaga, ako kunwari si Alunan, sasagutin ko to kung ako lang kunwari, tanungin mo ako Alunan, kunwari. Tanungin mo ako Esguerra. Akala ko kasi na-high-blood na kay sir. Paano hindi ako ma-high-blood? Pinapaliwanag ko na, tapos tatanungin mo, halatang hindi ka nakikinig. Ano kang klaseng media? Porket nawala ka sa ANC, hindi ka na nakikinig? Sana hindi mo na lang ako in-interview. Tuloy. Thank you. Good night. Thank you. Tingnan nyo to ha, pakinggan nyo. Halatang hindi nakikinig, tingnan nyo. Anong tingin nyo? You be the judge. Bastos no? Teka lang, ayusin lang natin itong ating card dyan. Yan. Okay, nababasa ko yung mga comments nyo, no? Okay. Nababasa ko yung mga comments nyo, don't worry.
inamin niya, nababasa niya, nag-i-interview ka, binabasa mong comment. Napakawalang iya din, no? The next performance will start momentarily.